Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. So, ang topic natin for today's reading kung sino nga ba yung next partner ninyo. So, anyways, sa mga ano pala no, nagtatanong, timeless reading ito, okay? Yung mga pick a card natin. So, meaning to say, kahit anong oras, anong petsa nyo mga panoorin tong reading na to, applicable talaga to para sa inyo. And, ang tagal ko na nga palang nakapag-upload, no? Sobrang busy lang po talaga. Mas naka-focus po kasi ako sa TikTok account ko and also sa mga private reading. At sa mga gusto pala na mag-avail ng private reading para mas makuha po ninyo yung exact messages and specific um, reading sa inyo, you can message me sa aking Facebook page, Readings by Elle, with 3K plus followers. Okay, so, yung timestamps po ng reading na to, ilalagay ko po sa comment section, nakapin po yan, and also sa description box, okay? And sa pagpili po, huwag tayong mag-rush. Gamitin niyo po yung inyong kutob or intuition sa pagpili. So, kung wala pa kayo naipili, actually, you can pause the video. Okay? So, mag-proceed na po ako sa pile number 1. Hi sa mga nakapili ng pile number 1. So, here's the reading for you. Okay? So, sino nga ba yung magiging next partner ninyo? So, actually, pile number 1, ito yung nakikita ko sa kanya. So, pansin ko sa taong ito, may pagkaano siya, mas, actually to this cards, pansin ko mas nananaig talaga kay person yung um, may pagka-strong, independent, at the same time, intellectual. Medyo nakaka-intimidate yung energy niya, pile number 1. So, bakit ko nasabi? Queen of Swords kasi yung lumabas sa kanya. Okay? So, some of you, yung next partner ninyo is, may profession na kung saan itong taong ito is nagtuturo at nagli-lead sa mga tao. Okay? And I can also see na si person, no, marami siyang mga pinagdaanan. Kaya nga naman, malakas talaga yung kanyang pagkatao. Or, kumaga strong na talaga tong taong ito, no? So, with this card and strength card, with the Ace of Swords. So, pile number 1, by the time na makikilala niyo tong taong ito, sa una, parang, medyo ma-intimidate kayo and parang medyo magiging questionable sa inyo kung itong taong ba to ay may potential ba talaga na maging partner ninyo or magiging compatible ba kayo. Kasi yun nga ang pansin ko kay person ay hindi siya sobrang romantic. Yun yung pansin ko sa kanya pal number 1. Pero kapag to nagmahal, seryoso. Okay? Pal number 1 kasi based sa energies niya nga niya. Based sa energies niya. Ayan, sorry nabubulol. This person is intellectual nga. So, more likely kasi itong mga ganitong energy ng tao, once na nakipagrelasyon sila, ito yung mga tao na mas nag-o-offer talaga ng stability or long-term commitment or relationship. Pile number 1. Okay? Also, I can sense pile number 1, new love ito ha. Ibig sabihin, bagong tao ito. So, hindi nyo pa talaga to totally kilala. Or parang kumbaga, some of you is, hindi nyo pa to naging ex. Or wala pa kayong naging connection talaga ng taong ito. And also, I can see with this card, lumabas kasi the honeymoon, oh. So, by the time na tumatagal na or habang umuusbong yung relationship ninyo, pile number 1, may sense ninyo naggalante si person. Kumbaga, yung kanyang love language is through gifts, ganyan. Pagbibigay talaga. And meron ako nakikitang specific message dito. Yung iba sa inyo ang magiging bonding ninyo ni person is through traveling. Okay? Yung mga rides, ganyan, or di kaya nature trip, ganun. So, talagang alam mo yun, parang nakikita ko for pile number 1. Masabi ko lang sa inyo, pag nakilala nyo na si person, make time lang, or I mean, take time, okay, to get to know each other. Kasi yun nga, nakikita ko yun sa taong ito na at first, hindi siya madaling mahulog, okay? Kasi intellectual talaga siya, kumbaga parang mas nanaig yung kanyang pag-iisip kumpara sa emosyon. Itong taong ito, hindi siya madaling ma-attach. Pero kapag napansin niya na sa inyo, pal number 1 na
Parang kumbaga ikaw mismo ay worth it maging partner at talagang na-sense niya yung mga good characteristics, ganyan. At kapag na-sense ng taong ito na compatible kayo, so, this person will make a move talaga. Okay? So, ito yung na-sense ko for pal number 1. So, I can see talaga na kapag nakilala niyo na tong partner na to, mas may feel niyo yung security na tinatawag and assurance, okay? Stable talaga yung nakikita ko for pal number 1. So, yun talaga, mas nanaig yung pagiging intellectual and medyo intimidating ang energy. And yun nga strong person. Kasi kay person nga, marami ng mga history ito or parang um, hinubog na siya ng mga kanyang naranasan even before. So, pansin ko matured itong taong ito, pal number 1. Okay? So, sige. Anyways, that's a reading for pal number 1. So, thank you po sa panonood. See you again sa iba pang pick a card readings natin in the near future. Hi sa mga nakapili ng pile number 2. So, here's the reading for you. Okay, so uunahan ko na kayo pile number 2 ha. Hindi man lahat, pero karamihan sa inyo na makakapanood ng reading na to, kung sino man yung next partner ninyo, naging partner niyo na ito. Okay? Or nagkaroon na kayo ng connection with this person. So, may ganito kasing card at saka ito sa Seven of Cups. So, I can say na yung recent or yung dating connection ninyo with this person, medyo hindi naging maganda. Ayan, para bang may mga naging past issue kayo ng taong ito, no? Na with this time, kailangan ninyong ma-resolve. Okay? And also, pile number 2, when it comes naman sa characteristics ng taong ito, sa totoo lang, kung pagdating sa pinansyal, ang specific message kasi nakikita ko dito, some of you medyo, ano daw ha, struggling or medyo hirap daw si person pagdating sa kanyang pinansyal, okay? Pero, sa nakikita ko naman sa kanya, this person, kahit papaano naman madiskarte daw at saka marami na 'tong mga pagsubok or challenges na na-experience sa kanyang buhay. Kaya naman 'tong taong ito naging matatag na, okay? Kumbaga parang kahit saan mo siya ipalusong, itong taong ito, kumbaga palaban siya 'di ba? Kahit sabihin natin na meron siyang na-experience na hardships sa life niya. Some of you naman, si person daw, ang sabi ng guides, to be honest, medyo may pagka-red flag ha. May karma card kasi na lumabas dito. So, pile number 2, yung iba naman sa inyo, this person daw, pagdating sa love life, meron silang mga naging past mistakes, okay? Mga pagkakamali talaga. So, for example, dyan, cheating, okay? So, ayun, na, ang nakikita ko dito for pile number 2, by the time na magkakaroon na kayo ng connection ulit, or, mabubuo na yung connection ninyo ng taong ito, I can see na parang si person, magkakaroon na siya ng growth and development, okay? Not necessarily naman na ibig sabihin ng may maling nagawa like cheating sa inyo na talaga, okay? Maaaring sa ibang tao or maaaring naging sa naging past relationship nila, no? So, pero pa number 2, don't worry, baka yung iba sa inyo na makakapanood nito baka mag-overthink, okay? Mga specific naman 'to messages ito, although hindi 100% sa mga kapili ng pile number 2 is talagang alam mo yun, ah, like may nagawa talagang ano 'no, mali talaga sa inyo, no. Some of you, okay, pile number 2, pero I can guarantee pile number 2, yung majority sa inyo, ang pinag-uusapan kay pile number 2 is may naging connection na kayo ng taong ito. Kumbaga, someone from your past. Okay. So, yan talaga yung majority na nakikita ko for pile number 2. Pero yung sa mga characteristics na tinatawag,
some of it naman is yung iba para sa ibang tao na makakapanood nito, okay? So, don't overthink sa mga makakapanood ng pile number 2. Pero kung may idea naman kayo at alam niyo na sa sarili ninyo kung sino 'tong taong ito, then definitely alam niyo na. This is a sign, pile number 2. Nagbigay na ako ng mga ibang characteristics dito katulad sa pinansyal, ganyan. So, also pile number 2, ang napapansin ko naman with this person, mapagmahal naman 'to, eh, once talaga na kapag fully developed na siya at nag-matured. At saka, actually pile number 2 same kayo with the pile number 1, oh, may honeymoon card kasi dito. So, pansin ko lang kapag magde-date kayo ng taong ito or mag-i-spend kayo ng time together, I can see na yung iba sa inyo nature trip yung, bonding or di kaya yung iba naman sa inyo traveling, ganyan. Yan yung parang, nagiging way on how to spend, your time with your partner. So, ganyan yung atake ninyo pile number 2, 'no? So, pansin ko lang kung iko-compared ko between pile number 1 at saka sa pile ninyo, pile number 2, medyo mabigat talaga sa pile number 2 kasi mas na-sense ko yung karmic ties energy. Kumbaga, pile number 2, yung connection ninyo ng taong ito, marami kayong mga life lessons na need niyong ma-attain or matutunan. That's why pinagtagpo kayo ng taong ito. Or parang pinagdugtong or kinonect kayo ulit ng universe ng taong ito, 'no? Marami kayong even ikaw ba number 2, ikaw na nakapili nito, parang kumbaga, may mga bagay kayo na talagang ma-absorb mo at matututunan mo talaga while, once na, nagkaroon na talaga kayo ng connection ng taong ito. Okay, kung sino man 'tong taong tinutukoy dito, pile number 2. So, 'yan. Anyways, that's it, pile number 2. So, nakadepende na sa inyo kung nakakuha na kayo ng sign or ng, clue kung sino 'tong taong 'to or wala pa, okay? Pero ma-wi-witness niyo naman 'yan, eh. Okay, so anyways, that's it. See you again sa mga, susunod ko pang, tarot readings or pick a card readings in the near future. Bye-bye!